Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga naman po, Father. Palakpakan natin ang Panginoon at pasalamatan sa pagkakataong ito na magkatipon-tipon bilang isang pamayanan. Bago po ako magsimula sa aking pagninilay, patawarin po ninyo ako kung late ako. Dahil nagkaroon po ng problema sa magmimisa sa schedule na alas 9 sa ating parokya. Kaya walang ibang pari na nandoon kundi si Father Ron. Kaya sinalo ko po yung schedule na hindi sa akin, no? Para po yung mga kapatid din nating naroroon ay makapagsimba. Amen? Amen. At sa Eukaristiyang ito, tayo ay tatanggap ng maraming biyaya sa Diyos. Amen? Amen. Ang pangalan ko po ay Derek Ramsey. Father Ron Roberto. Ako po ay 43 years old. Yan. Ako po ay pinanganak noong January 31, 1981. Ang nanay ko po ay si Leticia Roberto at ang tatay ko po ay yumauna noong nakaraang Pebrero, si Carlos Roberto. Yan, yun po ang lahi namin, mga Roberto. Meron po dito sa Baeza, alam ko na mga kamag-anak namin. At ang favorite color ko po ay hindi na kailangan. Biro lang. Nagpapakilala lang po ako sa inyo. Ako po ang bagong pastol dito sa Immaculate Conception Parish, GSIS. At nagagalak po ako na kayo'y makasama ngayong linggo. Dasal ko sana mas mapadalas pa, no? Gusto nyo ba yon? Okay. Sana maging 3 yung katawang ko. Para magawa po natin na linggo-linggo sana. Masaya yun, no? At ngayong araw na ito ay hinihiling sa atin ng simbahan na pagnilayan ang ating pananampalataya. At yung pananampalataya na ating pag-uusapan ay hindi lang yung pananampalataya na tulad ng debosyon, pagsisimba, kabisado yung rosaryo o yung nobena, yung dasal sa patay, no, yung mga mandarasal sa patay, kahit nakapikit yan, kabisado yung libro, no? Kahit baligtad yung libro, nakakapagdasal yan. No, kabisado na. Hindi ganon. Ang pananampalatayang tinutukoy ng ating ebanghelyo sa araw na ito. Anong uri ng pananampalataya? Sabi sa ebanghelyo, may 2 kwento, no? Yung unang kwento, yung si Jairo at ang kanyang anak na may sakit. Malubha yung sakit ng kanyang anak dahil sa huling bahagi sinabi na wala nang buhay ang bata nung dumating si Jesus. At yung ikalawang istorya ay tungkol sa isang babae na dinurugo ng 12 taon na. Take note, yung batang babae ilang taon? 12. Yung babaeng dinurugo ilang taon na dinurugo? 12. At yung simbolo ng 12 sa banal na kasulatan ay kabuuan. Ang ibig pong sabihin, ang karanasan ng paghihirap ng parehas na bata at ng matandang babae ay ang paghihirap ng buong sangkatauhan. Sino ba sa atin ang hindi dumadanas ng hirap? Meron po ba dito may-ari ng Quezon City? Taas ang kamay. No. Lahat tayo, in one way or another, we experience pain and suffering in life. Sigurong iba sa atin, sa oras na ito, habang nagsisimba, nagdadasal, Panginoon, wala kaming pambayad ng upa bukas. Sigurong iba sa atin iniisip, Panginoon, nasa ospital pa yung anak ko. Sigurong iba sa atin iniisip, Panginoon, sana pumasa yung anak ko sa scholarship niya. Kasi wala kaming pagkukunan ng pampaaral sa kanya. Marami tayong pinagdaraanan bawat araw, hindi ba? At ang lahat ng ito ay sugat ng ating pagkatao. Yan ang katotohanan. Hindi lamang sa mga paghihirap na dinadanas natin, pati sa sarili nating pag-uugali, may sugat ang ating pagkatao. Meron ba dito na na hindi nagkakamali o nagkakasala, taas ang kamay?
Ilalagay ko po kayo katabi ni Jesus dito. Iinsensuhan ko po kayo. No? Lahat tayo may kanya-kanya nga tayong kakwanan, sabi ng matatanda. Kanya-kanya ng ugali, no? May masungit, may madaldal, may mahilig sa magmarites, no? May nangaaway, iba-iba, no? Iba-iba tayo ng ugali. At ang lahat ng mga kahinaang ito ay sugat ng ating pagkatao. Ito yung sinisimbolo ng parehas na kwento. Yung karanasan ng sakit ng babaeng dinudugo ng 12 taon at yung batang 12 taon na namatay. Parang sinasabi sa atin, ito ang buhay ng tao. Walang exempted. Lahat tayo ay dumaraan sa sugat ng buhay. Saan ngayon makikita yung pananampalatayang ating tinutukoy? Si Jesus ang nagpagaling sa babaeng dinurugo at si Jesus din ang bumuhay sa batang namatay na anak ni Jairo. Sino ba si Jesus? Sino ba si Jesus? Ang pagkakakilala natin kay Jesus ay siya ay Diyos at Panginoon. Amen? Siya ay kapatid natin. Amen? Amen. Pero yung mas malalim na pakahulugan kay Jesus ay ito. Kay Jesus matatagpuan ang parehas na langit at lupa. Kay Jesus matatagpuan ang Diyos at ang tao. Dahil si Jesus ay 100% Diyos at siya rin ay 100% tao. Kaya kung ikaw nagutom, kakahintay kay Father, no? Nagutom din ang Panginoong Jesus. 'Di ba sa Ebanghelyo, nanghihingi siya ng pagkain? Kung ikaw nalungkot, si Jesus nalungkot din. Kung ikaw ay umiyak, si Jesus umiyak din. Kung ikaw nagalit, si Jesus nagalit din. Anong pagkakaiba lang? Kay Jesus walang kasalanan. Walang bahid ng kasalanan. Ang ibig pong sabihin kay Jesus matatagpuan ng kaganapan ng ating pagiging tao. Diyos, pero tao din at the same time. Nagdadaupang palad ang langit at lupa kay Jesus. Ngayon, yung pangalawang tanong, ano ang kasalanan? Ang kasalanan ay ang paglayo sa Diyos. Balikan natin ang kwento sa aklat ng Genesis. Nung si Adan at si Eva, kinain yung bunga na pinagbabawal sa kanila, anong nangyari sa kanila? Sabi ng banal na kasulatan, namulat sila, nagkaroon ng kahihiyan, nagtago. Kanino sila nagtago? Sa Diyos. Kasi sila lang naman yung nandun eh. Si Adan at si Eva. Alam nga naman magtaguan pa silang dalawa. Dalawa na lang sila. No? Nagtago si Adan at si Eva. Bakit sila nagtago? Kasi nagkasala sila. Ang pagkakasala ay paglayo sa Diyos. Kaya nga nung nagtago sila, ang unang tanong ng Diyos sa kanila, nasaan ka? Hindi ba talaga alam ng Diyos kung nasaan sila? Alam ng Diyos. Diyos siya eh. Alam ng Diyos kung saan nagtago si Adan at si Eva. Pero sinigurado ng Diyos na maririnig ni Adan at Eva ang kanyang mga salitang, nasaan ka? Dahil una ang mga salitang iyon ay nagpapaalala sa tao na ang iyong pagkakasala ay naglalayo sa iyo sa akin. Ang iyong pagkakasala, ginagawa kang ligaw, nawawala. Sino ba ang tinatanong kapag nasaan ka? Siyempre yung nawawala. Di ba? Kahit pa nasa harapan mo yung kasama mo, naranasan nyo na ba yun? Yung may kausap ka, tapos hindi, parang nakalutang lang ha? No? Uy, nasan ka ba? No? Kaharap mo pero yung isip wala doon sa kanyang sarili. Nawawala sa sarili.
ang pagkakasala ay ganun din. Kaya sinabi ng Diyos, nasaan ka? Ikalawa, ang kahulugan ng nasaan ka ay, ang Diyos ay umaabot sa tao. No? Ang Diyos ay umaabot sa tao. Inaabot ng Diyos ang taong nawawala. Inaabot ng Diyos ang taong naliligaw. Ang kamay ng Diyos umaabot sa atin. Balikan ngayon natin yung ebanghelyo. Paanong gumaling yung babaeng dinurugo? Hinawakan yung laylayan ng damit ni Jesus. Laylayan lang yun, ha? No? Parang sinulid lang na kapiraso. Pero sabi ng ebanghelyo, naramdaman ni Jesus na may lumabas sa kanyang kapangyarihan. At lumingon si Jesus. Yung babae, gumaling na. Si Jesus lumingon, luminga-linga. Sino? No? Sabi ng Panginoon, sinong humawak? Taas ang kamay, sinong humawak sa akin? Kailangan pa nga ba talagang tanungin yon? Daming tao. No? Pero sinigurado ng Panginoon na tatanungin niya, sinong humawak sa akin? Bakit? Dahil yung babaeng dinurugo, mga kapatid, na gumaling ay hindi lamang sa pagdurugo naghihirap. Ang kanyang paghihirap ay naranasan niya sa komunidad. Dahil sa kultura nila, kapag dinudugo ka, marumi ka. Kapag marumi ka, hindi ka pwedeng kausapin, hindi ka pwedeng hawakan, lalayuan ka ng mga tao. Lahat ng mga hawakan mo, ituturing na madumi. Lahat ng upuan mo, ituturing na madumi. In short, mag-isa ka sa buhay mo. Kaya yung sugat ng paghihirap ng babaeng ito, malalim. Imagine ninyo, 12 years. 12 taon walang pumapansin sa'yo. 30 minutes ka nga lang hindi replyan ng kausap mo, nagagalit ka na eh. Huy! No. Naiinis ka na eh. Lalo na yung 12 taon, walang lumalapit, walang kumakausap. Kaya ang Panginoon, sinigurado niya na maririnig ng babae at maririnig ng lahat ng tao, sinong humawak sa akin? At nang lumapit ang babae, umamin siya, ako po. Sabi ng Panginoon, humayo ka, magaling ka na. Pinarinig niya sa lahat, magaling ka na. Bakit? Parang sinasabi ni Jesus sa mga tao, tanggapin ninyo ang babaeng ito. Yakapin niyo ang babaeng ito. Unawain ninyo siya. Punuin niyo siya ng pag-asa. Ngayon, dun sa ikalawang kwento, pagdating daw ni Jesus dun sa bahay ni Jairo, yung mga tao, sabi, patay na yung bata, wag mo nang istorbohin si Jesus. At nang sinabi ni Jesus na natutulog lang ang bata, anong ginawa ng mga tao? Pinagtawanan si Jesus. Anong sagot ng Panginoon? Pinalabas sila. Lumabas nga kayo. Kayong mga nagnanakaw ng pag-asa sa mahihina. Kayong umaagaw ng pag-asa sa mga dumaranas ng paghihirap. Kayong umaapak pa at nanglulugmok sa mga malulungkot. Alam nyo, isang kultura natin ng mundong ito, sabi ni Pope Francis, na problema nating lahat ay yung tinatawag na throwaway culture. Ano yung throwaway culture? Sabi ni Pope Francis, ito yung pag-uugali natin na kapag ang isang bagay di na maganda, tapon mo na. Kapag ang isang bagay pinagsawaan mo na, tapon mo na. At sabi niya, ganito rin tayo sa isa't isa. Kapag ang isang tao wala nang pakinabang sa'yo, tapon mo na. Kapag ang isang tao ayaw mo na, tapon mo na. Alisin mo na sa buhay mo.
Kapag ang isang tao mahina, laging may kailangan, kulang ang pag-iisip, kulang ang pag-unawa, masakit sa ulo, pasaway, huwag na natin isama yan. Pamilyar? Di ba minsan ganun tayo sa pagkakaibigan natin? Pinipili lang natin yung kaibigan natin, yung mga taong maibabalik sa atin yung pinapakita natin. Pero sabi ng Panginoon, hindi. Hindi ganyan. Kayong mga nagnanakaw ng pag-asa, lumabas kayo. At anong ginawa ng Panginoon? Hinawakan ang batang nahihimlay sa kamatayan at sabi, Talita kum, ineng, magbangon ka, gumising ka. Naghuhumili pa si Father. Huwag kayong matulog. Ang daya nyo eh. No? Di pa ako tapos eh. Gising kayo, gising. Talita kum! No? Konti na lang, patapos na tayo. Konting tiis. Sabi nung isa, Father, alas 8:30 pa ako dito. Sorry na. Ay, nako. Hinawakan ni Jesus ang isang bangkay at sa kanilang kultura, bawal yon. Bawal po ang hinahawakan ng bangkay dahil marumi. Kapag hinawakan mo yun, parang yung sa babaeng dinurugo, magiging madumi ka rin. Pero si Jesus, hinawakan ng kamay ng bata at binuhay ang bata. Anong uri ng pananampalataya ang tinuturo sa atin ngayon? Una, isang pananampalatayang may tapang. Tapang para saan? Tapang para sabihin sa Diyos, Lord, ang daming sugat ng pagkatao ko. Lord, ang daming sugat ng buhay ko, dampian mo ng kamay mo. Lord, yung relationship ko sa asawa ko, 5 taon na kaming hindi nagpapansinan. Nasa isang bahay lang kami. Hipuin mo yung buhay mo'y asawa namin. Lord, yung mga anak ko may tampo sa akin. Hipuin mo ang relasyon naming mag-ina. Lord, mahirap lang ang buhay namin kahit anong oras palalayasin kami sa aming tahanan. Lord, hipuin mo ang madilim na bahaging ito ng buhay ko. Lord, may nakalipas ako na ayokong malaman ng iba. Lord, hipuin mo ito. Yung tapang, mga kapatid, pananampalatayang may tapang na nagsasabing, Lord, ikaw nang bahala. Ikalawa, isang pananampalataya na hindi pang sarili lamang, kundi isang pananampalatayang nagsasabi sa kapwa, kapatid, may kahinaan ka, pero may pag-asa ka. Kapatid, may kakulangan ka, pero may pag-asa ka. Ito yung himala sa buhay ng tao. Hayaan yung magtapos ako. O ito na, patapos na si Father. Ha? Konti na lang. No? Naalala ko lang, sinare ko na rin kanina sa simbahan, yung kinuwento ni Cardinal Tagle. No? Minsan daw si Cardinal Tagle, kasi siya ang presidente ng Caritas, Caritas International. Minsan daw siya sumama sa isang refugee camp, sa Middle East para tanggapin yung mga refugees. Ano yung mga refugees? Sila yung mga tao mula sa iba't ibang bansa na tumatakas dahil sa gera, dahil sa kahirapan ng buhay at kaguluhan doon. At tinatanggap nila doon sa refugee camp ng Caritas para sila'y alagaan muna, pansamantala. At sabi ni Cardinal, malayo pa lang sila, maaamoy mo na ang kanilang paghihirap. Literal. Literal na maaamoy mo ang kanilang paghihirap. At sabi niya, mayroong nakapukaw ng aking atensyon. Isang lalaki
Bit-bit niya, karga niya yung kanyang anak na babaeng natutulog. At pagod na pagod sa paglalakad itong lalaking ito, kasi wala namang sasakyan, tumakas lang sila eh. Naglakad sila ng mahabang panahon, ilang buwan, hanggang makarating sila doon sa refugee camp. Pagdating daw ng lalaki sa refugee camp, sumalampak sa sahig sa pagod. Sumandal sa pader, bitbit ang kanyang anak na babae. Ipinikit ang mata at tumulo na lamang ang luha. Sa hirap na kanyang pinagdaraanan. Pero sabi ni Cardinal, yung bata daw, nagising. Ang bata kapag galing sa pagkatulog, nagising, energetic yan. Nagising yung bata, nakita yung tatay niya. Nilaro-laro ng bata ang kanyang tatay. Hinatak-hatak yung tenga, no? Pinisil-pisil yung ilong, hinatak-hatak yung balbas, tawa ng tawa yung bata. At yung tatay na pagod at umiiyak, sabi ni Cardinal Tagle, ay pinilit imulat ang kanyang mata at ngumiting pabalik sa kanyang anak. Na para bagang, sabi ni Cardinal, yung paghihipo ng kamay ng kanyang anak sa kanyang muka ay nagbibigay ng paghihilom sa sugat ng kahirapan. Ito yung pananampalatayang sinasabi ng Ebanghelyo. Ito yung pananampalatayang dapat magkaroon tayo. Wala naman sa atin ang hindi naghihirap. Wala sa atin ang hindi sugatan. Wala sa atin ang hindi nasasaktan. Pero hindi sapat para pigilan tayo na magdulot ng pag-asa sa isa't isa. Dahil katulad ng Diyos, dapat iunat natin ang ating mga kamay sa kapwa-tao natin. Dahil ang Diyos, sa pinakamababang bahagi ng iyong buhay, patuloy na nakaunat ang mga kamay para sa iyo.